Magandang araw po, si Mike Anyayahan ito. Pag-usapan natin yung Filipino resilience, no? Especially now na sunod-sunod yung bagyo. At nationwide na yung ano no, yung scale ng ano no, pagsususpindi ng mga klase at pasok sa trabaho, no? At gaya nito ngayon, no? Bumabagyo ngayon. Humahampas na naman ang hangin at ulan, no? At eto na naman sa social media, yung pagro-romanticize sa Filipino resilience. Sino bang gumagawa nito? Saan nanggagaling ito? Propaganda ba ito para pahupain o ipacify yung mga tao na huwag magreklamo doon sa mga accountable dito, no? So every time tuwing bumabagyo, may baha. At since time immemorial, no, ganito tayo, no? Tapos lalapatan ng Filipino resilience. Pag sinabi mo kasing resilience, no, hindi ba ikinukumpara natin sa bamboo, di ba? Na sa gitna ng bagyo, hihiga o dadapa. Pero kahit na ano mangyari, tatayo at tatayo. Pag sinabing tatayo, di ba? Malakas. Aangat, di ba? Aangat. So, nakikita doon sa sa resulta ng ng difficulties, di ba? Na despite the difficulties, tumatayo. So, which means, kung tayo, bilang isang bansa, no, bilang Pilipino, pag sinabi mong Filipino resilience, dapat collective yung karakter. At makikita mo yung pagbabago at pag-angat, no, ng kalagayan natin, di ba? Umangat ba yung kalagayan natin? Hindi naman. Sige, bigyan ko kayo ng ng halimbawa, no? Japanese resilience, no? Hindi na lingid ito sa buong mundo. Yung tinatawag na Japanese resilience, no? Hindi ba kung merong mga bansa ang may pinaka marami o madalas ang kalamidad at mas malalakas ang kalamidad, Japan yon. Meron silang tsunami, meron silang lindol, at meron silang yung bagyo din, di ba? Bagyo. At bukod doon, di ba? Merong mga man-made na calamities din, no? Tulad nung pag-leak, yung pag-leak ng mga nuclear facilities, etc., etc. Pero despite such calamities, disaster pa nga talaga, record shows, no, na in a very short span of time, nire-rebuild nila yung affected areas. And hindi na muling nasasarantala ng ganun, no? Kung bumabalik ang bagyo o tsunami o lindol, hindi na siya mas matibay na siya the second time around. Mas high-tech na siya the second time around. So therefore, for a while, affected yung economy, pero walang pipigil sa economic growth ng Japan, sa infrastructure development ng Japan. Tuloy-tuloy kahit may O ngayon, kita yung resulta. Sila yung pinakamaraming kalamidad, pero nakita mo, napakaunlad ng bansa. Ganun ba tayo? O hindi? At sila, di ba, hindi nila sinisiraan yung salitang resilience. Dito sa Pilipinas, pati resilience, no, wala na. Pinupukol na. At hindi ko alam kung yung salitang resilience na ngayon ay dapang-dapa, makakatayo pa ng dahil sa kagagawan ng mga nagro-romanticize ng Filipino resilience na
babase sa maling konteksto. No? So, hindi Filipino resilience yung patawa-tawa dun sa bagyo, sa habang gumabaha, naglalaro. No? Samantalang yung iba ngayon, iba ay humingi ng saklolo, di ba? Hindi resilience yun. Masakit mang no? Masakit mang pakinggan, pero stupidity yun, no? Kasi know your privilege, di ba? So hindi lahat ng tao katulad nila na may pagkakataong mag-enjoy, samantalang yung iba na andoon sa evacuation center or yung iba is andoon pa sa taas ng bubong nila humingi ng saklolo, di ba? Ngayon, saan ba natin pwedeng sabihin totoo yung Filipino resilience? Collective, no? Collective yung character. Siguro masasabi ko pa sa sa mga OFW, di ba? Kasi pag sinabi mong resilience nga, di ba, may pag-unlad. Dito, no, yung konteksto mo, baha. Tapos maya-maya na naman, babagyo, babaha, palaki ng, pataas yung baha. Palawak ng palawak yung nasasalanta. So, nasa na yung pagbabago? Nasa na yung mga measure para maiwasan ito sa mga susunod na mga bagyo? Nasaan yung lesson? Nasaan yung pagkatuto natin? Nag-grow ba tayo bilang bansa? Wala, diba? Walay. At yung spirit natin, diba? As a nation, buwa ba? Hindi na. Kasi mas marami na yung nagagalit sa nag-romanticize ng resilience kaysa sa mga totoong resilient. So siguro sa konteksto, no, ingat tayo. Kung totoo man ang Filipino resilience sa panahon ngayon, no, siguro mas makikita mo yun doon sa mga OFW na despite the difficulties doon sa bansa na yon, patuloy nilang binabago yung buhay ng mga pamilya nila at kasama na rin doon yung bansa na nakasandig sa kanila. Pero kulang pa rin yung Filipino resilience. Dapat may bahagi din doon ang lahat. Hindi lang mga OFW, ang lahat. Hindi lang gobyerno, pati yung mga pamilya ng mga OFW. No? So dapat kung ang gobyerno ay nagko-contribute para tulungan sila at ang mga pamilya ng mga OFW ay hindi nagiging pabigat at tumutulong sa halip doon sa mga OFW, then yung bayanihan na tinatawag mag-i-exist. At doon tayo dapat sukatin kung gaano tayo ka-resilient kapag tayo ay nagbabayanihan. At pag sinabing nagbabayanihan, hindi pwedeng hindi kasama ang gobyerno doon. Dapat lahat accountable. Hindi pwedeng iilan lang. Tapos merong libre. Pero sa panahon ngayon, baligtad, no? Kung sino yung pinaka-accountable, siya yung libre. At siya pa yung magsasabi o propaganda na ganyan mga Pilipino resilient. Palakpakan natin, bigyan ng award yan. So, para pahupain tayo. So, ganun. Ang ending, wala nang gustong maging resilient dahil siniraan nila pati yung salitang resilience. Pati spelling yata, mali-mali na. So, kaya totoo ba ang Filipino resilience? Hindi ko alam, di ba? Mas mainam na pag-aralan nyo yung salita na yan at isabuhay nyo. O kaya, never again na magsabi ka ng collective character na yan na Filipino resilience. Sa mga individual siguro pwede. Magagaya ba natin yung Japanese resilience? Hindi ko alam. So, mas mainam siguro kung gusto natin ng panukat lang, maging
maging gauge natin yung resilience ng mga Japanese. Dapat sa bawat kalamidad tayo ay tuloy-tuloy na umuunlad at habang tumatagal parang wala lang sa atin yung mga kalamidad dahil makikita sa resulta kung wala lang sa atin. Ibig sabihin, tulad ng sa Japan, parang wala lang kalamidad doon, pero nakita mo, no? Doon mas delikado kumpara sa atin. Pero dahil sa pag-unlad nila, hindi na sila muling nasasalanta ng matindi. At bakit sila maunlad? Bakit malakas ang ekonomiya ng Japan? Bakit hindi sila mapigilan? Kasi yun yung collective character nila. Kasi resilience nila. Ganun ba tayo mga Pilipino? Hindi ko alam. Kung hindi tayo ganun, kailan tayo magiging ganun? Hindi ko alam. Hanggang dito na lang po. Ito po si Mike Kanyayahan. May the force be with you.